pa rin sa Kath din, yung Catherine Bernardo pa rin at Daniel Padilla. Ano ba yun? Hindi ako makamove on. Alden Richards. Kasi Den kasi ang ginagamit. Inaano pa rin ako. Kath Den. Kasi nga, di ba, kamakailan na iulat din natin dito na during the time na nagpa-house warming ang tawag ng kanyang dream house itong si Catherine Bernardo and family doon sa nabili nilang lote sometime in 2014 or 2016 na dito sa Antipolo. And nung nakita nga na biglang naglalabasan ngayon yung mga picture na groundbreaking ba ang tawag doon? Tama ba? Groundbreaking. Tapos ang kasama niya doon si Daniel Padilla. Tapos nga yung housewarming, si Alden Richards na yung kasama. Pero surprising ha, na itong si Alden, nung time pala na nagkaroon ng housewarming at inimbita siya ng Bernardo family, kasi nga ang balita, parang naka-ano na siya, naka-base, naka-first base na siya sa kanyang di umano'y panliligaw kay Catherine. Kasi biglang naglalabasan na ngayon ng mga chika na kahit pala nung ginawa pala nila yung pelikulang Hello Love Goodbye, parang may something nang ipinararamdam si Alden kay Catherine. Kaya lang, syempre very much attached or involved pa itong si Catherine kay Daniel Padilla. But anyway, since nangyari na nga yung breakup ng dalawa, so sa pag-move forward, naglalabasan itong chika na itong si Alden ay nagugustuhan na ng pamilya ni Catherine. In fact, yun na nga sinabi natin kanina, surprising na nung araw na inimbita ito ni Catherine and family, yun yung same araw na supposedly ay dadalo si Alden Richards sa awarding ceremony ng isang esports na kung saan may 3 nomination siya. And alam naman nating lahat kung gaano sinabi nga, tinawag nga naming addict si Alden sa mga e-games, okay? And talagang nagpapa-conceptualize pa siya, talagang nagde-develop sila ng mga games, and nag-i-invest din siya ng malaking pera din naman ang ini-invest niya sa ganitong sport niya. And para hindi niya puntahan ang ganong activity or sasabihin nating seremonya na makakahalubilo niya at makakasama yung mga gamers din na outside show business, nakakagulat talaga kasi lalo pat may 3 nominations ka at posibleng manalo ka. Hindi nga namin nasubaybayan kung nanalo ba siya doon sa 3, may nakuha man lang ba siyang award doon sa 3 nominations ang sinasabi niya on that specific awards night or award ceremony na nataon na araw mismo ng pag-housewarming ng bahay ni Catherine Bernardo na dinescribe nga natin sa mga panulat natin at kahit dito sa podcast sinabi natin na mansyon, malaki, 3 palapag din yata yun, may elevator, may slide, may swimming pool, and ang nakakaloka sa mga naglabasan ng mga balita at chika is talagang si Alden nagbabad meaning kung dumating ka ng tanghali or ng umaga or whatever, umuwi ka gabi na, di ba? At may mga nagsasabi pa nga baka nga kinabukasan pa umuwi kasi nga ang saya-saya daw nung naging seremonya amongst close friends nito ni Catherine and family members niya. Inimbita nila yung talagang mga super close sa kanila, mga kamag-anak, tapos mga kasamahan sa industriya. At isa nga si Alden doon, and alam ko nandoon din sila yung madalas sa mga kaibigan na nakakasama rin sa showbiz. So, ano daw ang ibig sabihin nito? Kasi kumbaga, kung nagawa ni Alden na i-sacrifice yung pagdalo sa awarding ceremony ng isa sa talagang pinagkakaabalahan din naman niya at ginugugulan ng salapi, ng kayamanan at ng oras, yun ngang esports. Ibig sabihin, ganun ka-espesyal yung okasyon na yon at ganun ka-espesyal si Catherine Bernardo sa buhay niya ngayon. O, di ba? So, forward na tayo uli. Kasi nga, naibalita na rin nga natin dito, although binigyan na tayo ng precaution or ng, hindi naman warning, pero parang paunang salita ng ating kumare at kaibigan at kapo-orago na si Direk Cathy Garcia Sampana na wag natin pangunahan,
wag din tayo maging judgmental. Tapos kasi kahit daw nga siya na for the longest time ay kumbaga anak-anakan na rin niya naman niya si Catherine for the longest time kasi bata pa yan, dinidirect na niya. And ganun din naman yung naging turing niya kay Alden na nakatrabaho na rin niya. So sabi niya kahit daw siya at director siya at magaling din siya magbasa ng mga body language, wala naman siya sa posisyon para magsalita or para magkumpirma na kung may anuman daw namamagitan sa dalawa maliban sa alam niyang malalim ang kanilang friendship sa ngayon. Tapos eto na nga, pumupunta na sila sa Canada. Pumunta na pala sila sa Canada para ang balita ay naglo-location hunting na para sa gagawin nilang project. Whether it's a sequel doon sa Hello Love Goodbye na matagumpay, isa sa mga top grossing films of all time sa Philippines, kung whether ito is sequel or panibagong kwento, yun ang aantabayanan natin kasi nga doon nga po ito isushoot abroad at sa Canada nga, at ngayon ay inaasikaso na nila yung mga dapat na asikaso at mga bagay-bagay. Although itong si Catherine at saka si Alden ay talaga namang siguro ini-enjoy ang natagpuan nilang friendship sa isa't isa, ang pagiging komportable nila, kahit pa nga may mga iba ding mga lalaking nalilink or inauugnay kay Catherine kagaya ni Jericho Rosales na ang balita naman ay parang naligwak na dahil syempre parang sabi nga ng iba masyadong marasyong iba, masyadong maharot mag-comment, sabi nila parang Tito na lang, parang alam mo yun. Although may nabalitaan din naman kami na parang willing nga itong si Jericho na mag-produce ng movie para sa anak din niya na si Catherine din ang gusto niyang makatambal. And then biglang lumabas din yung balita o chismis na si Donnie Pangilinan ay parang gusto rin nanunuyo ba o gusto rin manligaw din. Parang ano ba ito? Ang ganda-ganda. Baba talaga ng yan ang aming baby Catherine. But anyway, antabayanan po nating lahat yan. But for now, ang usapang Catherine Bernardo at Alden Richards ay parati pa ring top trending topic sa mga social media, sa mga balita, sa showbiz, and kung ano man yung mga kaganapan dyan, yan po ang ating aabangan. Kami po dito sa Unbearable ay syempre naghahangad lang ng kabonggahan at on the other hand, kung meron ipagbigyan natin, although may mga ibang mga Catherine Bernardo fans na nagsasabing parang too early pa kasi sabi nga nila kagagaling mo lang sa ganito, tapos parang hindi naman daw ganun kabilis agad-agad mabubura kung ano man yung naging 11 o 12 years na lang naging pinagsamahan ni DJ o ni Daniel Padilla. May mga ganung chika at mga ganung payo, pero syempre ang end of the day pa rin kung ano yung nararamdaman at desisyon dyan ni Catherine. Pero ang importante ngayon, masigla siya at nakikilala niya ang kanyang halaga bilang isang babae. O, di ba? Ganun lang yun. Bilang isang babae at bilang isang tao. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Lambert Nabus. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang araw po. Always keep hydrated. Nako, ang tag-init po ay ibang klase, sobra. Kahit po ako'y laging nahihilo at nagkakasakit at laging masakit ang ulo na rin sa mga kaganapan dahil hindi natin ma-take ang mga kainitan na ito. Tapos pa naiinit pa ng mga ganitong klaseng balita sa showbiz. Relax, chill. Magandang araw sa inyong lahat. Love you.